lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Sa ganyang kayo. Sa paningin ng tao, mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ipinatatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin ninyong kayo ay mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat, kapiling ang ina ng laging saklolo. Meron po akong gustong ibahagi sa inyo. Matagal po ako naging rektor dito sa simbahan ng Quiapo, ngunit hindi ko na ibaba ang ating pinakamamahal na larawan sa ating dambana. Kaninang madaling araw, inilagay, bago natin ibinalik, inilagay muna sa sacristy. Yun ang unang pagkakataong kong maging malapit. Kinausap, hinawakan ng malapitan ng ating Senyor at sinabi ko ang mga petisyon ng mga taong humihingi ng dasal sa akin at gayon din ang aking mga personal na kahilingan sa Kanya. Papasalamat ako sapagkat yun lang ang nangyari. Kahapon, di ba, yung may mga telon pa ditong puti. Naalala ninyo ngayon sa original na luklukan. Kaya kahapon ay paglilipat, kaninang madaling araw yung paglilipat. At bago ilipat, inilagay sa sakristiya, ay mahabang panahon din ang malapitan kong konversasyon sa Senyor. Papasalamat ako. At alam niyo naman, ay ilang araw na lang ako dito at hindi ko na makakapiling ng malapitan ng Senyor hanggang live streaming na lang ako sa mula sa isang malayong bansa. Kaya kagabi, kaninang madaling araw, nagpapasalamat ako sa kakaibang karanasan na malapitan, mahawakan, mahagkan ang ating Senyor. Ang ating mapagbasa, paalala po sa atin kung sino talaga tayo. Si San Pablo sa kanyang pamamahagi ng mabuting balita, ito'y mula sa unang sulat sa mga taga-Tesalonika. Sinasabi dito na sila'y nagpawis, sila'y nagpagal, sila'y nagpakahirap, maraming mga hadlang at mga hamon ang kanilang dinaanan.
upang ipahayag ang mabuting balita sa mga tao. At ipinapakita dito ang kanilang kabaitan. Yun, mali palang lugar ang hinahanap ko. Sinasabi dito na nabanaagan ng mga tao na sila'y tapat, mabuti, ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Katapatan, kabutihan, kagandahang loob, asal na dapat sa isang Kristiyano, birtud ng isang tagapaghatid ng mabuting balita. Kabaligtaran naman ito ng ating mga sa Ebanghelyo ni San Mateo, mga iskriba at mga pariseyo, mga masasamang tao. Pakitan tao lamang ang kabutihan nila. Sa panlabas, para bang pinaputing mga puntod sa libingan. Pinaputi, magaling sa dekorasyon at kaek-ekan. Ngunit ang loob ng libingan ay yung nabubulok na laman at buto ng mga patay. Isang nakakagulat na halimbawa ito. Meron ba tayong dibisyon sa ating sarili? Peke ba tayo? Hanggang mababaw lang ba tayo? Yung sa nakikita lang, kaya yung balat kayo. Di ba? Balat kayo. Yung balat kayong lahat, hanggang balat lamang yung nakikita. Dapat, kung sino ka sa loob mo, yung kabutihan mo, kagandahang loob mo, ang karidad mo, ang generosidad, ay lumabas, lumitaw, at nakikita ng tao. Yan ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon, isang buhay na wagas. Mahirap po kasi magkungwari, mabibisto ka rin sa dulo, kayo nga, mapapahiya ka lang. Panggap, tago, takip. Diba? Lusot. Nakakapagod yun at mahalata din yan. Mauubusan din tayo ng mga dahilan. Maganda pa, sa simula't-simula pa, kung sino ka talaga, kung sinong totoo mo, yun ang lumilitaw at nakikilala kagad. Ngunit hindi ito madali, mga kapatid, yung hindi nagpapanggap, yung tunay, autentiko, sincero. Sa tulong ni Maria, Miyerkules ngayon, inanalangin sa klolo ni San Jose, matuto sana tayong maging mapaligaya natin sa pamamagitan ng isang wagas, dalisay na ekspresyon ang ating pag-ibig para sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen.